Magre-record na ako. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome sa ating math class. Ako ang inyong guro, Ginang Jocelyn C. Zamora. Narito ako upang gabayan ka sa ating aralin. Tayo ay nasa Aralin 5, Module 1. Ang pamagat ng ating aralin ay pagbasa at pagsulat ng bilang hanggang 10,000 sa simbolo at salita. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahan kong nakababasa ka at nakasusulat ng bilang hanggang 10,000 sa simbolo at sa salita. Tayo munang magbalik-aral. Piliin ang letra kung saan mas malaki ang value ng 7. Unang bilang. Ang tamang sagot ay letrang A. Magaling. Ikalawang bilang. Ang tamang sagot ay letrang A pa rin. Tama. Ikatlong bilang. Ang tamang sagot ay letter B. Ikaapat na bilang. Ang tamang sagot ay letrang B. At ang ikalimang bilang. Ang tamang sagot ay letrang A. Mayroon tayong isang maliit na talata na ating babasahin at unawain. Maaari mo ba akong sabayan sa pagbasa? Ang ilog Nilo o Nile River ang pinakamahabang ilog sa buong mundo. Ito ay may sukat na 4,145 metro. Ano ang pinakamahabang ilog sa buong mundo? Tama, ang ilog Nilo o Nile River ang pinakamahabang ilog sa buong mundo. Ilan ang sukat nito? Tama ka dyan. Ang sukat nito ay 4,145 metro. Pansinin mga bata na ang bilang ay naisulat sa salita at sa simbolo. Iyan ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Handa ka na ba? Halika at simulan na natin. Tingnan mabuti ang chart sa ibaba. Ano ang tawag natin sa 1, 10, 100, 1,000 at 10,000? Tama, ito ay ang mga value o halaga ng bilang. Ano naman ang tawag natin sa ones, tens, hundreds, thousands at 10,000s? Magaling! Ito ay ang mga place value. Naalala mo ba ang chart na pinag-aralan natin sa nakaraang aralin? Ano ang pagkakaiba ng chart na ito sa nakaraang aralin? Ano ang meron dito
nawala sa nakaraang aralin? Tama, ito po yun. Ang bago sa ating chart. Ang tawag natin dyan ay periods. Ito ang nadagdag na ang chart na ito ay nadagdagan ng periods. Ang periods ay pagpapangkat ng bilang sa tatluhan mula sa kanan. Sa units, meron tayong ones, tens, at hundreds. Dito naman po sa thousands period ay thousands at 10,000s. Ang period mga bata ay makatutulong upang madali mong mabasa ang bilang ng tama. Dapat lang tandaan na sa thousands period ay may halaga na binibilang ng libo. Gawin natin ang mga bilang na nasa ibaba bilang halimbawa. Ang bilang na ito, kung iyong papangkatin sa tatluhan mula sa kanan, ay ganito ang mangyayari. Magkakaroon ng dalawang pangkat ang bilang. Ang unang pangkat ay 145 at ang ikalawang pangkat ay 4. Ganito ang tamang pagsulat ng bilang. Ganito ang tamang pagsulat ng bilang. Pansinin na mayroong espasyong makikita pagkatapos ng isang period. Ito po yung period na units, space, at isusunod naman ang period ng thousands. Kapag binasa ang bilang na nasa thousands period, ay dudugtungan ito ng kanyang halaga na libo at saka isusunod ang pagbasa sa kasunod na pangkat. Kaya ganito ang pagbasa ng bilang. 4,000, 100, at 45. Basahin mo nga ang salitang bilang. Magaling! Isunod natin ang ikalawang halimbawa. Sa bilang na ito, kung iyong papangkatin sa tatluhan mula sa kanan, ay ganito ang mangyayari. Magkakaroon ng dalawang pangkat ang bilang. Ang unang pangkat ay 18 at ang pangalawang pangkat ay 53. Ganito ang tamang pagsulat ng bilang na ito. Kung babasahin naman natin mga bata, ay ganito ang ating pagbasa. 53,000 at 18. Pansinin na hindi natin binabasa ang 0 kasi ito po ay placeholder lamang. Paano naman kung ang salitang bilang ay isusulat natin sa simbolo? Ilang pangkat nahahati ang bilang? Mayroon tayong dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay 4,000 at ang ikalawang pangkat ay 145.
Anong marka ang naghihiwalay sa dalawang pangkat? Nakikita mo ba itong marka na ito? Tama, ang markang iyan ay tinatawag na kuwit. Paano mo masasabi kung ang pangkat ng mga salita ay nasa thousands period? Mayroon kang makikitang libo sa pag ang thousands period. Samantalang may at naman ang units period. Anong digit ang sumisimbolo sa thousands period? Tama, 4. Ano naman ang digit na sumisimbolo sa units period? Tumpak, 1 at 45. Kaya kapag isinulat sa simbolo, ganito ang kalalabasan. Okay? Tandaan na mayroong espasyo sa pagitan ng bawat period. Tingnan natin ang ikalawang halimbawa. Katulad sa naunang halimbawa, meron tayong dalawang pangkat ng salitang bilang. Ang unang pangkat ay 53,000. Ang pangalawang pangkat ay 58. Anong bilang ang sumisimbolo sa thousands period? Tama, 53. At ano naman sa units period? 58. Pansinin mga bata na mayroon tayong idinagdag na 0 dito bago yung 58 kasi po wala pong nakasulat na sandaanan. Kaya maglalagay tayo ng 0. Kapag isinulat natin sa simbolo, ganito ang kalalabasan. Narito ang mga dapat mong tandaan sa ating aralin. Maaari mo ba akong sabayan sa pagbasa? Ang bilang ay pinapangkat o hinahati sa periods. Ang bawat period ay binubuo sa 3 digits. Kapag nagbabasa ng bilang, basahin ang bilang sa thousands period muna at susundan ng bilang sa units period. Ang pagsulat ng bilang sa simbolo ay katulad ng pagbasa sa salita. Gumamit ng espasyo o kuwit upang mahiwalay ang mga periods. Kung mayroong 0 sa pagitan ng mga digit, ito ay hindi na binabasa sapagkat ito ay placeholder lang. Dadako tayo sa pagsasanay ng iyong kakayahan. Sa gawain 1, hanapin at bilugan sa puzzle ang katumbas ng mga salitang bilang. Ang sagot ay makikita sa ayos na pababa at pahalang. Maaari mo itong gawin sa iyong notebook. Unang bilang, 1,701. Kalawang bilang, 6,262. Ikatlong bilang, 7,893. Ikaapat na bilang, 8,800. Ikalima, 2,117. Sunod naman natin ang gawain 2. Hanapin sa hanay B ang katumbas na bilang ng mga salita sa hanay A. Isulat lamang ang titik ng ang letra ng iyong sagot. Unang bilang,
531. Ikalawang bilang, 842. Ikatlong bilang, 1,900. Kaapat na bilang, 5,219. Ikalima, 6,525. Subukin natin ang iyong kakayahan. Isulat ang mga bilang sa pamamagitan ng simbolo. Unang bilang, 24,000. Ikalawang bilang, 10,000. Ikatlong bilang, 8,144. Kaapat na bilang, 5,937. Kalimang bilang, 6,100. Para naman sa karagdagang gawain, basahin at sagutin. Isulat sa simbolo ang salita ng bilang nakasunod ng 5,631. Isulat mo po sa simbolo at salita. Kalawang bilang. Sa mga bilang na 3,278, ano ang pinakamalaking bilang ang mabubuo? Isulat ang sagot sa simbolo at salita. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay natuto ka. Hanggang sa muli, paalam!